Sa video natin ngayon mga ka-basics, ituturo ko sa inyo kung paano i-expand yung hard drive or storage capacity ng ating virtual machine. So, ngayon, ito yung ating file server. Kung titingnan natin yung hard drives niya, sobrang liit. Kagaya nito, 100 gig lang. Tapos itong file ano niya, drive in niya ay 22 gig. Kumbaga, gusto kong palakihin to kasi sobrang liit. So, pwedeng dagdagan ko ng mga 20 gig. Pwede ko siyang gawing mga, ang total kasi nito nasa ano lang, 150 gig lang. Tapos, since storage siya, gusto ko mas malaki yung capacity. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya madadagdagan ng size para, kumbaga, yung storage ay mas marami kayong mailagay. Ngayon, i-minimize ko muna tong ating file server. Pupunta tayo dito sa Hyper-V Manager. So, hahanapin nyo lang kung saan yung virtual machine na i-expand ninyo yung hard drive. So, make sure na kapag kinlik nyo siya, wala kayong makikita ditong checkpoint. Ayan, sa baba. Kagaya nito, yung isang virtual machine natin, ang daming checkpoint. So, kapag ganito, ang kailangan yung gawin, i-delete nyo isa-isa yan, yung mga checkpoint na yan, bago kayo makapag-expand ng hard drive. So, since dito sa file server natin, wala naman tayong ginawang checkpoint, ibig sabihin ay pwede na natin siyang i-expand na wala na tayong ibang gagawin. I-right click lang natin, settings, tapos hard drive. Ngayon, makikita nyo yung edit. Kapag mayroong kasing checkpoint, yung edit, naka-gray out yan. So, ang gagawin natin, from hard drive, click natin tong edit. Ayan. Tapos, ano lang, konting explanation lang. Tapos, next, expand, next. So, ngayon, ang size niya ay 150 gig. So, gusto ko siyang gawin, gusto kong dagdagan ng nasa 20 gig yung drive E kanina. So, ang gagawin ko, 150, gagawin ko siyang 170 gig. So, ito, maliit lang yung idadagdag ko kasi for, ano lang, demo purpose lang. Pero kung sa inyo, for storage na ng inyong server, ang total capacity na pwede nyong ilagay, ang maximum niya ay 64 terabyte. Sobrang laki nun sa storage. So, yun naman, nakadepende yon sa pinaka size ng storage ng inyong host o yung pinaka physical server. So, usually naman yung mga server may ano yan, may slot yan ng hard drive, pwede nyong lagyan, pwede nyong dagdagan. So, ngayon, ito yung size ng aking hard drive. So, ang gagawin ko siyang 170. Tapos, next, ito na yung magiging new size niya, finish. Tapos, okay. So, ngayon, babalik ako dito kay file server. Kung napansin ninyo, i-refresh ko siya, wala pa nagbago sa size. Ganun pa rin, 22 gig pa rin. Tapos ito, 101 gig. So, para tumaas na to, kung napansin din ninyo, di ba, parang ginawa natin siya, pero running yung server. Kung kunyari, mapupuno na yung storage nyo, tapos kailangan nyo magdagdag, pwede nyo pong gawin yon kahit hindi kayo mag-shutdown ng server. So, sa nakita nyo ngayon, naka-on yung server, tapos magdadagdag tayo ng storage, walang interruption, hindi tayo sa shutdown. So, kung sa physical server yon ang mangyayari, mag-shutdown ka, tapos mag-a-add ka ng hard drive, o kaya magpapalit ka ng hard drive. So, dito, ang gagawin natin, para pumasok na yung dinagdag natin na hard drive, o kaya yung space storage, punta kayo dito sa Server Manager. Tapos, sa tools, hanapin nyo yung computer management. Ito. Sa computer management, dito kayo sa disk management. Kung mapansin nyo, katabi nitong 23 gig na drive E kanina, drive E, ito, meron kayong makikita na unallocated size. So, ngayon, ang gagawin nyo, i-right click nyo lang tong drive E. Since yung drive E yung gusto kong dagdagan yung size, kasi dito papasok yung mga file
na dito ako gagawa ng mga shared folder para sa mga users. So ngayon, ang gagawin ko, i-right click ko yung Drive E, tapos extend, tapos next. Ngayon, ito yung nakikita niya na free. Ito yung nilagay natin kanina na additional dito sa ating Hyper-V Manager. So, ini-next ko lang siya kasi kumbaga ito na yung size na yon, ini-next ko lang. Selected, finish. So, ngayon napansin nyo nawala yung unallocated. Tapos, yung Drive E naging 43 gig na from 21 yung kanina, 21, 23. So, ngayon, babalik ako dito sa File Explorer. I-refresh ko siya. Ayan. So, naging 42.4 gig na siya. So, mas malaki na yung size niya. Pero hindi tayo nag-shutdown ng ating virtual machine o kaya ng ating active server. So, running siya, ginagamit ng mga users, hindi ka nag-shutdown, pero nakapag-expand ka ng storage. So, ganun po kaganda yung ating virtual machine. Kumbaga, walang interruption, pero makakapagdagdag ka ng storage kung sakaling mapuno siya. So, ulitin ko lang, bali naging 42 gig na siya from 22, 23 yung ganon. So, ayun mga ka-basics, kung may encounter nyo to, kung sakaling nagre-read na yung inyong, kunyari, file Drive E, nagre-read na siya kasi mapupuno na, anytime, pwede nyo po siyang palitan. I mean, pwede nyo siyang dagdagan ng capacity sa pamamagitan ng Hyper-V Manager. So, ganun lang po siya kabilis, ganun lang kadali, na hindi nyo na kailangan mag-shutdown, walang interruption sa mga users. So, ayun mga ka-basic, sana po ay may nahutunan kayo sa video na to at sana po ay pa-follow na lang sa ating page. Thank you.